Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So, in this video, isi-share namin sa inyo kung ano yung magiging process namin ng pagpunta mula dito sa Bali, Indonesia, pabalik ng Pilipinas. So, we will be sharing with you the whole airport process hanggang sa makabalik tayo sa NAIA Terminal 3. So, kasama na dyan yung step-by-step guide kung ano yung mga pagdadaanan natin dun sa airport, sa Ngurah Rai International Airport dito sa Denpasar, Bali, Indonesia. So, tara guys, samahan nyo kami. Alright guys, so we're all packed and ready to go. And before anything else, I just want to remind you guys to fill out e-travel at least 72 hours prior to your departure from Bali going back to the Philippines. And make sure to save a screenshot of the QR code na ibibigay sa inyo once you're successfully able to fill out e-travel, because that will be needed pag-scan sa customs part. Yun yung nangyari sa amin sa Hong Kong. Hiningi yung QR code and i-scan sa customs, which is a new process sa NAIA. So make sure you fill it out earlier or earlier than your flight para hindi na kayo ma-hassle pagdating sa Philippines. So alis na tayo dito, mag-check out na kami and then we're ready to go na. Okay guys, so mag-check out na kami. Hi. I'm also gonna leave you the key for the rent for the motorcycle. Yeah. Can I have room number? Yeah, it's 108. 108. Here's the key. We need to take a picture that you already have it. No, just the key. Take a picture, just the key. The rental. Show me the key, I will give you okay. The key. Yeah? Okay, got it. Thank you. So yun pala guys, yung motorcycle na nirent namin, since sobrang aga pa, hindi pa namin siya mababalik sa kanila. So ang gagawin namin, or ang sinabi sa amin gawin, is iwan lang yung susi dito sa lobby. Tapos pupuntahan na lang nila. Tapos magsisend lang kami ng proof na yung key iniwan namin sa kanila. Tapos syempre, kung dito kayo sa Alea magstay, make sure na makuha nyo yung 100,000 rupiah na deposit ninyo. Sayang din yun. Guys, magbababay lang ako sa motorcycle na ginamit namin for the past couple of days na feeling ko talaga. Kasi maganda yung fashion guys. Cute yan. So, bye-bye. Thank you. Iniwan na namin siya dito at naghihintay na lang kami ng Gojek guys. And para lang may idea din kayo, yung Gojek pala na fare is 131,500 rupiah. Mula dito sa Alea Hotel, papunta na dun sa Ngurah Rai Airport. Guys, dumating na yung Gojek namin. Ang bilis lang, mabilis lang. So guys, malapit na kami sa airport. Nakabukas lang yung bintana nitong Gojek kasi sira yata yung aircon. Pero okay lang kasi mahangin naman. So dinanamnam lang namin yung Bali sa mga huling sandali. So guys, after 30 minutes, nandito na kami sa Ngurah Rai International Airport, Departures Area, International Departures Area. So, ano lang din guys, FYI, kapag nagbook kayo ng Gojek, may entrance fee dito sa airport na 60,000 rupiah na babayaran nyo on top of your Gojek rate. So, ito yung kanilang Departures Area. Ang ganda, parang Brunei or Kota Kinabalu. So, mag-picture muna kami dito. Okay guys, so pupunta na tayo sa departures area. So dito sa taas nito guys, makikita ninyo yung mga flight details. So meron na kami nakita, dumaan na kanina yung Cebu Pacific. So open na yung check-in counter namin. Kaya tayo ay papasok na para makapag-check-in tayo na maaga, madrop natin tong bag at maikot pa natin tong airport. So guys, just in case na paaga kayo ng dating, merong Pass G or Pass Go na capsule hotel dito sa baba sa may arrivals. Pwede kayo magstay doon. So guys, ito yung kanilang departures area. So papasok na tayo guys doon sa kanilang departures gate para makapag-check-in. Papasok ka talaga yata para idaan sa machine yung iyong mga baggage. Wala na yung trolley. Hanggang dito na lang. Ay wala na nga. Trolley here? Okay. Pwede daw pumasok trolley. Yan. Manila? Thank you.
So guys, tapos na kami dun sa unang check. Ngayon, check na namin. Ang next step natin guys, pagka scan nyo ng bag sa entrance ng departures is to check your desk assignment or yung bay assignment. Ang Cebu Pacific is C20 to C24. So doon na tayo pupunta guys. So ito yung kanilang departures area. So lakad-lakad lang tayo hanggang marating natin yung C. So malapit kasi yung pasukan nila is nasa B na agad eh. So next na nito yung C. So dito tayo pipila for Cebu Pacific check-in. So nag-online check-in na rin kami. Magde-drop na lang kami ng bag guys. That's our next step, bag drop. So guys, saktong-sakto lang tayo dun sa baggage allowance natin. 20 kilo, sakto. Nagbawas lang ako ng konting damit. Lalagay ko na lang sa hand carry. Yan. Ayoko kasing sumobra, baka kasi singilin nila. So goods na tayo dito sa mag-check ng baggage allowance. So pipila na tayo sa check-in counter. So guys, ito na yung pila ng Cebu Pacific check-in. Maaga na kami dumating dito guys, mga 2.5 or 3.5 hours prior to flight, pero mahaba na yung pila. So sisimulan na natin ang pagpila. And make sure nyo lang guys na naka-prepare na yung passport ninyo, kasi yun yung check, tsaka para hindi na kayo ma-hassle pagdating nyo dun sa check-in counter mismo. So guys, 5 counters yung open, pero ito yung pila. So, okay lang naman kasi medyo mabilis-bilis naman kahit paano. So guys, tapos na kami sa check-in, tsaka nakuha na namin yung boarding pass. So next step na is immigration. So dito yung immigration guys, sa harapan lang din mismo ng check-in gates. So tara, bawal na camera. So guys, tapos na kami sa immigration tsaka sa final security check. Dun sa immigration nila, may mga automated immigration machine sila, pero hindi gumagana yung passport natin. So nag-manual pa rin kami. So ngayon, paglampas nyo ng immigration, dadaan kayo dito sa duty free. Ito yung duty free sa airport. Parang may ganito din tayong nadaanan, so dun sa baba, sa arrival. So dito naman departure. So ito yung mga perfume and mga last minute bilihan ng pasalubong. So makikita nyo, ito may Versace na 50% off. Ano na lang to guys, ito is 32,800 rupiah na lang. Ayan, pati mga Moschino, ito mga iba't ibang uri ng pabango. Ay, hindi pala 32,000 guys, 328k pala, sorry akin. Ayan. So paikot lang tong duty free. Tapos pagdating dito sa kabila, mga iba't ibang luxury brands and items na rin yung tinda. Eto guys, may mga chocolate sila. So yung ganitong chocolate guys is 405k. Isang set na siya ng dark chocolate, 5 piraso. Bali organic chocolate nakalagay. Tapos ito yung mga fried chips, yung mga banana chips, ganyan. So tignan natin kung may mabibili pa tayo dito. Ito naman guys, paglabas nyo makikita nyo sa right side, Montblanc. Sa kabila is Emporio Armani. Tapos ito guys is Longchamp naman. Yan, Longchamp. Mga luxury brands guys. Dito Tumi. Tapos yung Art of Time. Tapos MK. Ito Chloe na 50% off nakalagay oh. Tapos may Marc Jacobs. Tapos may Coach na 50% off. Silipin ko lang guys, baka lang naman. Yan, so meron ditong Coach guys na item. Nagtingin din ako ng ganito sa Hong Kong. Malay lang natin, baka may sale talaga sila. Guys, ang gaganda ng mga bag na Coach. Grabe. Ito gusto ko to guys, so ang ganda. Tapos ito rin yung mga nasa baba. Ayan, ang gaganda rin. Tapos ito guys, so messenger bag na Coach. Wala siyang presyo, so tatanong mo talaga. Pero parang nasa likod. Ito guys, itong messenger bag is 8.385 million rupiah. Bye bye. So wala yata yung 50% off na panlalaki. Itong mga wallet guys, so ayan, mga wallet tsaka lace na Coach.
mga card holders. Ito guys, tong wallet na to, 2,015,000 rupiah. 50% off na siya. Ganda. Kaso mahal. Guys, ang ganda ng wallet na nakita ko sa Coach na 50% off. Grabe, pinag-iisipan ko siya. Kaso naisip ko, wala rin naman akong ilalagay na pera. So, wag na lang. So, paglampas nyo dun sa mga luxury brands, guys, ito na yung mga kainan. May Bali Sky Cafe. Tapos, may Cartier dito na salamin and mga ano. Sa likod nyan, guys, food court na. So, ito na yung point. Maraming selection ng food. So, naghahanap kami ng kape. Yun siguro yung pwede namin mabili dito sa airport. Habang nag-iintay kami ng boarding. Ayan, so dito marami pa rin mga bilihan ng pasalubong. So guys, banda dito merong Wolfgang Puck Kitchen and Bar. Ayan. Morning. Tapos ito mga iba pang souvenir items. Tapos dito guys sa kabila may revolver. Maraming mga branded items or luxury items pa rin dito guys. Syempre pag airport yan yung mga bentahe talaga nila. So malalakaran mo itong lahat bago ka makarating dun sa mga gates. Sa departure gates. Ito Quicksilver. Yan, ang gaganda din ng mga ano, shirt, yung mga ano, sando na Bali. So ito merong Flight Club. Ayan, itong nasa kanto, restaurant and cafe din siya. Tignan nyo guys, 50% off halos lahat, pati Calvin Klein, pero piling items lang. Hindi lahat ng items. May Victoria's Secret din pala dito guys. Ito na yung mga papunta sa boarding gate. So from boarding gate number 1 sa right, tapos boarding gates 2 to 9 sa left. So boarding gate number 3 tayo. Yan. So ito may mga bread din na malalaki oh. Grabe ang sasarap, pero mas gusto namin magkape talaga. So meron dito guys Donut King. Parang ano, parang sinihan yung ano nila. Parang sinihan yung kanilang boarding gates. Ito parang may popcornan, tapos yung movie nandito. Parang ganun yung feels nito para sa akin. So guys, may diner din dito. Ang pangalan TRS. Ang lakas maka Riverdale na naman. Ayan, kung nanonood kayo ng Riverdale sa Netflix, parang ganun yung itsura nitong TRS diner. Tapos sa left side, meron naman espresso bar. Ito, espresso bar. Naghahanap kami ng kape guys kasi wala pa ako talagang tulog. Hindi ako nakatulog kanina. So, hanap-hanap tayo ng kape. Dito na yung boarding gate namin guys, gate number 3. So, dito na kami. So guys, dito na lang kami sa espresso bar bibili ng kape. Tapos hindi lang kape yung meron sila guys, may mga wrap din. Tsaka iba't ibang pastry. Ayan, ang sasarap guys ng itsura. Andyan din ang presyo. Tignan nyo na lang. Ayan, tapos cakes. Grabe yung mga cakes guys oh. Ayan. May mga ano din guys sa baba, muffin. 65,000 rupiah yung isang pirasong muffin. Pero ang laki. Ayan, ito yung pinaka menu nila guys. Ayan, post nyo na lang kung may gusto kayong tignan or check yung price. Sa kabila naman mga iba pang beverages. So order muna kami, tapos balikan ko kayo. Guys, may tinda sila ditong protein ball sa espresso bar. So bibili ako nito para may protein tayo. Sandali lang guys. Napansin ko na karamihan sa mga nanonood ng AJTV Amazing Travels ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito. Malaking tulong para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga videos na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na! Now back to the video. So guys, umorder kami ng isang hazelnut latte, isang vanilla matcha for me, and then isang protein ball na nandito. Tsaka umorder din ako ng chicken bacon avocado salad. So ang total na napamili namin is 321,999 rupiah. So wala pa yung drink, iniintay lang namin. Then magte-taste test tayo. Kung makikita nyo sa mata ko guys, ang kapal na ng eye bag ko, tapos nangitim din ako dahil sa mga pagmumotor namin.
wala pa akong tulog. So, dapat pala mayroong coffee yung binili ko. Pero mukha kasing masarap yung vanilla matcha nila. So, we'll see. Okay guys, so dumating na rin yung drink natin na matcha, vanilla matcha. So, titikman na muna natin to para malaman natin kung karapat-dapat ba sa presyo. Itong vanilla matcha nila is parang nasa 90,000 rupiah. So, try natin. Okay guys, so ito na. Try na natin tong vanilla matcha. And grabe, ang sarap guys. Mas masarap pa to dun sa na try kong matcha dun sa Circle K, dun sa kahapon na vlog. Ang sarap nito guys, 12 out of 10. Ganun siya kasarap. Napaka creamy. And lasa mo pa rin yung matcha at saka yung vanilla. So ang sarap. So guys, ito namang tatry natin is yung chicken avocado salad. Excuse me. Ay, Can I have... no solicitation. And dumating na sila, naglibot kasi siya sa airport, mag-isa niya. 50 ang mahal. Tatlong Piraso. guys, bumili siya ng 3 pirasong dumpling, 50,000 rupiah na agad. So, lipat ko lang. So, try na natin itong salad guys. Ang sauce niya parang vinaigrette ata to. Tignan nyo yung sauce guys, vinaigrette. Pero parang malapot. So try ko muna. Ito na guys. Honest feedback guys, mas masarap yung nakainan namin, yung salad sa nakainan namin kagabi sa Seminyak Beach kesa dito. Ito, so-so lang. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa vinaigrette. Hindi ko nakita na vinaigrette pala yung sauce. So, mga 5 out of 10. So, yan. Tinitikman ni rin yung kanyang kape. Anong lasa ng kape mo? Pait. Sobrang pait. Pagre-rate 1 to 10. 3 out of 10 daw yung kape kasi sobrang lasang-lasa siguro yung kape. Mas matapang pa yung kape. So, mas gising ka dyan. How about the dumplings na 3.50? Walang kakaibang lasa o sobrang sarap? Wala. Ano? Hindi na makapag-react. Para siyang hakaw. Hakaw. Pero parang mahal siya for 50. Mahal talaga. Parang iba pa rin yung meatballs ng Circle K talaga. So yung meatballs kasi ng Circle K, panalo talaga yun guys. Alright guys, so tapos na kaming kumain. At ngayon, iikot ko lang kayo dito sa kabilang side ng airport na from other gates pa, from gates 4 onwards. Tapos titignan din natin kung meron pa tayong mabibiling pasalubong kasi meron pa akong natirang rupiah. Yung refund kasi sa akin kahapon ng Trans Valley Studio na binuko sa Klook. Peso ko yun binuk sa Klook, via GCash ako nagbayad. Pero ang refund nila, since nandito na sila mismo yung nag-refund, rupiah yung binigay. Kaya medyo marami-rami pa akong rupiah. Titignan ko lang kung may mabibili pa ako. Pero kung wala, baka ipapalit ko na lang sa Philippine Peso yung rupiah ulit. So guys, may polo store dito. Yung polo na polo. Tapos dito, wala na masyadong bilihan. Mas marami talaga dun sa kanina, yung bago pumasok sa mga boarding gates. Mas marami talagang mga bilihan dun. Dito mga pop-up stores na lang. Tapos pare-pareho na yung mga paninda nila. Kaya wala na masyadong mabibili. Tapos dun parang wala ng tao. So, eto na yun. Ikot na tayo guys. Para balik na lang tayo dun sa may boarding gate natin. Mas marami pang choices dun. Ito yung mga flight schedule. Ito yung mga boarding gates. Pero at least dito guys sa departure hall or departure gates nila, alam mong Bali talaga kasi may mga yung mga ganyan-ganyan, no? Yung mga gawang Bali. So, balik na tayo dun sa boarding gate natin. So guys, nag-decide ako na papalitan na lang tong rupiah kong natira into Philippine Peso.
Ito yung exchange rate niya. Ang we buy nila ng Philippine peso is 200. We sell 320 per 1 peso ata. So, ito na. At dito to sa Gav Money Changer. Sa lampas lang siya ng konti ng boarding gate free. So, dito tayo magpapapalit. Okay guys, so nakapagpapalit na ako ng pera. Ang kinuha lang nila guys, yung mga buo na 100,000. Yung mga excess na pa 1,000, 2,000 rupiah tsaka barya, hindi nila pinalitan. So, yung 800,000 na rupiah ko, ang pinalit nila 2,500 pesos. So, yun yung parang 1 peso is 320 rupiah sa kanila. So, may natira pa rin akong butal na rupiah dito. So, guys, meron pa akong 16.5 dito na sobrang rupiah. Bibili na lang ako nitong Coke Zero 15,000 rupiah para maubos ko na siya. Yan, so kuha tayo nito. Dito lang to guys sa tapat ng gate number 3. So 15,000 to. So guys, ito na, starting na ng boarding and medyo mahaba lang yung pila kaya nagpapahuli na lang kami para hindi na kami pipila. So mag-aayos na rin kami ng gamit namin guys. Okay guys, so papunta na kami sa plane. Medyo mainit maraw na dito guys sa Bali. Pero buti na lang paalis na tayo. So, eto na. Pagbaba mo dun sa hagdan na yun, eto na agad yung plane. So, see you sa Manila. Okay guys, so ito na boarding. Tapos na yung boarding at papalipad na yung plane. See you Manila. So guys, we just landed sa Ninoy Aquino International Airport. So, welcome back to Manila. And pagdating ninyo dito sa NAIA, first thing that you do is to go through immigration. And again guys, please make sure that you already have your e-travel QR code and you already fill it out as early as 72 hours prior to your arrival to Manila para hindi kayo ma-hassle. So ayan guys, nakikita nyo may mga nag-i-scan pa nitong e-travel. Kaya para maiwasan yung problema or pag-hassle dito sa immigration para tuloy-tuloy lakad ka lang. Ayan, may nakalagay na rin mga signs na ganito. E-travel is mandatory. Nasa dulong-dulo pala tayo. So lalakad pa kami ng malayo guys papunta dun sa immigration. Nasa dulong-dulo pala yung namin, binabaan namin. So lakad muna tayo guys. So guys, habang malayo-layo pa naman yung lalakarin namin sa dulo pa. So Ren, kamusta naman ang iyong Bali experience overall? I'm just excited to go home. Walang nang sabi sa Bali. Hindi, siya, memorable. Tapos, kahit nasa umpisa, medyo, di ba maulan yung Ubud trip natin? Sa Ubud. Sobrang maulan. Tapos, nung pagpunta natin sa Seminyak, hindi naman agad-agad umokay yung trip natin kasi may snake. Hindi naman sa Seminyak, hindi naman sa Seminyak yung snake, sa yun, Ubud pa rin yun, sa Nusa Penida. Fine! May ulo. Halo-halo na, di ba? Pero mas memorable yung sa Seminyak and I love the motorcycle rides. Sa Seminyak kasi guys, may enjoy mo siya kung ikaw mismo yung pumupunta dun sa mga locations. Tapos na-explore mo yung lugar, na-enjoy mo yung scenery kasi nga outdoors. And you're in control, di ba? Yung kung gusto mong mag-stop sa Circle K para bumili ng meatballs, para maghanap ng meatballs, you can. Pero okay din naman yung Ubud. Siguro mas maganda yung room natin sa Ubud. Yun lang pala. Oo nga pala guys, since kami nag-work from anywhere kami, importante din talaga yung sa internet. Medyo ang naging problema lang namin is internet connection. Kasi yung mga internet sa hotel hindi ganun ka-reliable. So, most of the time, ginamit namin yung hotspot. So, naubos agad din yung 18 gig namin na data. Pareho na kami may 18 gig. Tapos, yung mahirap din makahanap ng signal para sa hotspot. Yun. Medyo mahirap lang talaga pag sa work from home lang very, very light. Pero siguro, kung yung hotel nyo mas high tiered or sa high-end side, baka mas malakas yung internet connection nila. Dahil syempre, budget lang yung aming travel. Kaya ganun lang din siguro yung type ng service. Pero okay na rin naman overall. Okay, magandang experience tong Bali. Especially siguro kapag naggrupo kayo. Kasi pag grupo kayo, mas may enjoy nyo yung mga daybed, ganyan. Mas malaki yung hatian sa expenses.
Tapos, mas ano, medyo hirap, ano, yung motorcycle lang, mag-ano kayo? Maramihang Hiwa-hiwalay. motorcycle. Oo. Halimbawa, 6 kayo, di take dalawa. Make sure lang na at least 3 sa inyo nagda-drive. Yun, tsaka sa Ubud guys, pwede rin mag-rent ng motorcycle. We just opted not to kasi pinuno namin ng tours yung Ubud namin. Tsaka parang hindi siya okay for motorcycles, yung sa area natin sa Ubud. Oo, ang dami niyang zigzags, tapos rough talaga. Di ba na ano tayo? Nahilo-hilo. Pero yun guys, overall, the Bali trip experience that we have is very nice. And kung magkakaroon ng chance, makapag-travel ulit sa Bali, siguro after couple of years. Pero magta-try muna kami mag-explore ng iba pang lugar para sa inyo. Pero, ang pinaka-MVP ng trip na to ay... Yung snake. Hindi! Ay, hindi ba? Sige, tignan natin kung parehas tayo ng iniisip. Okay, 1, 2, 3, Wait lang. Ay! Anong MVP? MVP. Pinaka-MVP, yung nakasave sa atin sa trip na to. Motor talaga. Ano ba? Okay, sabihin mo yung naiisip mo. Yun na nga. Yun lang. 1, 2, 3. Auntie mo. Yung auntie mo, oh. Yun guys, yung auntie mo, yung anti-hilo na medicine. So, parang 10,000 yang lang yata. No? So, 10,000 rupiah. Yun yung parang bonamin nila dito. Talagang kapag magbabiyahe kayo dito, i-recommend namin na bumili kayo nun sa mga pharmacy or apotek na tawag nila. Kasi malaking tulong yun para hindi kayo mahilo sa biyahe. Nakakahilo talaga yung biyahe nila dito. Diba hindi tayo hiluhin? Oo. Pero dun nahilo talaga. Bumili kayo ng or magbaon kayo ng mga anti-biyahilo na gamot kung ayaw nyo ng apotek sa kanila. So ito guys, sa paglalakad at pagdaldal namin dito, malapit na kami sa immigration, so mag-immigration muna kami. Okay guys, so tapos na kami sa e-gates. Wala pang 1 minute guys, napakabilis ng e-gates ng Philippines. So let's go Philippines, habol tayo, kayang-kaya yan. So pababa na kami dito sa mga belt assignment. At ang belt assignment namin is belt number 1 from Denpasar. So kukunin lang namin yung aming check-in luggage, and at this point guys, i-prepare nyo na yung copy ng QR code from your e-travel kasi papascan din natin yan para maka-exit tayo sa customs. So yun yung next natin gagawin. So guys, nakuha na namin yung aming mga bagahe at ngayon ay pipila na kami sa customs para i-scan yung QR code ng e-travel. So dito yan guys. Etong pila na yan, yung dyan mo i-scan yung e-travel. So let's go. Okay guys, so nakatapos na rin kami sa customs. Mabilis lang din yung pila ngayon. In fairness, yung proseso namin dito sa NAIA napakabilis lang. Ngayon, the-drop off ko muna si Ren sa multi-level parking kung saan nandun na yung mga Grab. Doon na yung intayan ng mga Grab para makauwi na siya. At ako, nagpasundo na rin ako. So guys, meron ditong nakalagay na sign, ride hailing TNV's pickup area. So susundan nyo lang yan kung mag-grab din kayo para makarating kayo dun sa kanilang pick-up point. Dito lang din to guys sa arrival area, sa pinakadulo sa right. Ayan, may nakalagay na grab, tapos may nakalagay na pick-up point. So susundan lang natin to para makarating tayo sa pick-up point ni Grab. May mga signs naman, so hindi kayo mahihirapan. So guys, eto na. Dito yung pick-up point ng Grab. Ayan, maghihintay lang kayo dyan. Check nyo lang yung plate number ng Grab nyo para maabutan nyo siya. Eto na mismo yun guys, itong pwesto na to. So guys, finally nakauwi na ako dito sa aming bahay at hindi na ako nakapag-vlog mula nung nasundo ako. Kasi sobrang pagod and sobrang nakatulog na rin ako sa biyahe. At dahil dyan, i-end ko na ang buong series at vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nanonood ng ating Bali Vlogs at ng AJTV Amazing Travels. And kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Give this video a like, comment, and share. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking videos. So, abangan ang ating susunod na travel series next time. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!